sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hangin may samyo, nagbibigay buhay. Kamataya'y langit, pag-ibig ay banal. Magiliw na halik sa tuwing umaga, sa bunsong pumupunang irot namin na. Pagising ng bunso, may ngiti sa mata, sa leeg ng hirap kakawit na. Ang hangin may samiyo, nagbibigay buhay. Sa walang bayan, ina at pagsinta. Sa walang bayan, ina at pagsinta. Sigurado grande ang handa ni Kapitan Tiago mamayang gabi. Aba, bukod sa mayaman na, bukas palit pa sa mga nangangailangan. Kaya pala ginagalang siya sa ano ha? Buenas noches, Dana. Buenas noches. Katulong. Ay! Wisit na hagdan na yan. Naman darating na tayo Europa. Wow! Oo! Buenas noches, mga binibigyan. Buenas noches! Maraming salamat, Kuya. Maaari ka na magpahinga. Salamat po. Buenas noches. Buenas noches, Padre Santo. Alam mo, ikinagagala kitang makilala. Nabalitaan niyo ba? Ang patungkol sa binatang galing sa Europa? Hindi pa. Sino ba ito? Maswerteng binatang iyan. Ito ba ang anak ni Don Rafael? Pulang kuwete si Crisostomo Ibarra. Nakasintahan ng kaisa-isang anak ni Kapitan Tiago na si Maria Clara. Tatay siya. Bigay galang kapag nandito na si Padre. Akalain nyo, sa loob ng 20 taon kong paglilingkod sa bayan ng San Diego, iilan lamang ang naghatid sa aking pag-alis. Diyan nyo makikita ang mga kamangmangan ng mga Indio. Ipagpapanin niyo po, ngunit tayo nasa bayan ng isang Indio. Huwag kang mabahala. Dahil si Kapitan Tiago ay hindi nagpapalagay na isang Indio. Ang sa amin lamang, ito po ay siyang paalala. Ikinalarangal ko ipakilala sa inyo.
si Don Crisostomo Ibarra, anak ng aking yumaong kaibigan. Buenas noches sa inyong lahat. Ikinagagalaw ko kayong makilala. At para sa iyo, Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ipagpatawad niyo, ngunit ako'y nagkamali. Binati ko kayo sa inyong pagdating. Naway lalong maging mas mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Ko akalain na makikilala ko sa piling na to ang anak ng butihing si Don Rafael. Ilala't nakatulong ko ang iyong ama at masasabi ko isa siyang marangal na Pilipino. Ko lamang ang kaukulang papuri sa iyong ama. Ang papuring inuukol niyo sa aking ama ay pumaram sa aking alinlangan tungkol sa kanyang palad. Pasintabi mo na yun, Sir. Kailangan ko muna umalis para alalayan si Maria Clara para sa kanyang O siya, dito muna ako. Bayan na marating ko'y nalilisan kong batid ang kanilang kasaysayan ng pamumuhay, politika, relihiyon, anubat sa kanyang kabuuan. Ibig mong sabihin, nagsasayang ka ng pera upang matutunan lamang ang maliit na bagay na iyon? Na maski batang nag-aaral ay alam iyon? Mga Ginoo, huwag kayong magtaka sa ipinapakitang kalagayan sa akin ng aming dating kura. Kaya lamang niya ay nasasariwa niya ang madalas na pagpapaunlak sa aking ama. At yamang tapos na rin lang ang masaganang hapunan, paintulutan niyo po akong magpaalam. Kita ninyo na ang masamang bunga ng pagpapadala ng kabataang Indyo sa Europa. Dapat itong ipagbawal ng pamahalaan. Binata, mag-ingat ka. Teniente, subalit ano ang dapat kong ipag-ingat? Sa inyong tinuran, may palagay akong napamahal sa inyo, ang aking ama. Hindi ka nagkakamali, Binata. Sabi ba ninyo at tungkol sa palad ng aking ama? Kung gayon, ay wala nga kayong alam sa kabatiran sa kanyang pagkamatay sa bilangguan? Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Gaya ng pagkaalam ng lahat. Hanggang sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso na naging mahigpit niyang kaaway. Isang araw, tinukso ng mga bata ang mangmang na taga-singil ng buwis. Napiko ng mangmang at hinabol ang mga bata. Nang abutin ay pinagsisipa ito ng sa darating ang iyong ama. Sa tindi ng galit ng mangmang ay siya ang napagbalingan nito. Subalit, dahil sa pamumuo ng dugo sa ulo ay namatay ang kubrador na siyang sanghi ng ikinabilanggo ng iyong ama. At bago napawala sala ay nagkaroon siya ng karamdaman at iyon ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Dahil sa hindi pangungusay ni Don Rafael, ay madalas paratangan siya ni Padre Damaso. Pinaghinalaan siyang isang enkulibistro at erehe. Sa ganda mong taglay, sila'y maaakin kapag tinapuan ng tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. Oh, Maria Clara, tila may bumabagabag sa iyong isipan. Tila ba, nangangaba ako na baka pinuntahan ni Crisostomo. May makita siyang magandang mutya. Alam mo naman si Crisostomo, hindi niya yung gagawin. Sana nga tama ka. O siya, maiwan mo na kita dyan at ako'y marami pang lilinisin sa baba. Buenos dias, Tia Isabel. Oh, nandito ka na pala. Ako ba yung naalala mo pa? Hindi mo ba ako nalimos sa iyong maraming paglalakbay? Nasa ibang lupain man ako, ay hindi ko kailanman malilimutan ang aking ama. Ibig bang sabihin, wala ka nakita magandang mutya sa iyong pinuntahan? Alam mo nang tayo bata, nang walit taon ng mga bulaklak nung tayo naglalaro sa mundo. Ah, nga pala, naitabi ko pa rin ang liham nang nasa Europa ka pa.
Gusto mo basahin siya yung liha mo? Kahit Sandali, kahit wag na, matagal tayong panahon ng hinula. hayaan na akong basahin ang liha mo. Minamahal kong Maria, tila ang distansya natin ay nagpapagabag sa akin. Ang makulay na kolorete sa iyong muka, ang tamis ng iyong labi at ang iyong mga mata na kumikitang na parang bituin na sa bawat pagtingin ako'y liliparin ng hangin. Sa aking pagbabalik, tila ako'y nasasabik nang masisilayan ko muli ang ganda mong nagpapaadik sa akin. Ang pag-ibig mong parang isang droga na sisira ng buhay ko. Panahon ay lumipas, pagharap ko sa kinabukasan ay tila'y kumakatas. Tayo'y tumatanda na, ngunit parang isa akong bata na humihiling pa. Sa dami ng aking nasabi, isa lang ang gusto kong ipahiwatig. Mahal kita. Minamahal din kita. Baby Bobo! Utang pagong, di marunong magbasa at pagsulat. Yan dapat ang mga ginagawa sa mga pumapatol sa paste! Ano pang hinihintay mo? Huliin mo na siya! Huwag po, Ginoo! Ginoo! Hindi po ako tatakas! Ginoo! Hindi po ako tatakas!
Bibigay ko to sa iyo at daragdagan kapag sinabi mo sa akin kung saan ito naroon. Wala po ba roon? Kung wala roon, ay talagang wala. Kung ibig ninyo'y, bibigyan ko kayo ng iba. Katulad ka ng inuukay mo. Di mo alam kung saan mo itinatapon at di mo rin alam kung anong iyong nilalaman. Nasaan ang libing na may tandang cross na malaki? Yun po bang may dibong inukit at tatatalian ng yantok? Oo, yun na nga. Aba nasunog na po yun. Sinunog? At bakit nyo ito sinunog? Ayun po ang utos sa amin ng kurang malaki. At wala na rin po ang bangkay niya riyan. Kung wala dito ang bangkay, saan nyo ito dinala? Ilang buwan na rin po ako nakalipas ng inutos sa amin ng kurang malaki na ilipat sa libingan ng mga incheck. Ginawa mo naman yun. Hindi po. Hindi ko po yung nagawa dahil umuulan noon. At babigat din po ang kabaong. Kaya itinapon ko po ito sa ilog. Ikaw, anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka ng akala. Wala akong ginagawang anuman sa iyong ama. Kung hindi ikaw, ay sino? Sino ang may kagawa nun? Ang aking hinalinhan, si Padre Damaso. Magdasal tayo! Halina't magdasal! Ngayon ang araw ng mga patay! Kayo, nakita niyo ba mga ilaw ng mga kampanaryo? Ikaw, ano pangalan mo? Ako si Sisa! Nakita mo ba ang aking mga anak? Si Basilio, 10 taong gulang! Ganito siya katangkad! Si Crispin, 8 taong gulang! Ganito siya katangkad! Nakita niyo ba ang aking mga anak? Crispin, matapos mabuti. Baka sabihin ng sakis ng mayor na tinatamad tayo. Paano napapagod na ang kuya? May Basilio, magkano ba ang nasa huling mong saban na ito? 2 piso lang, makaitlong nila ako kung multahan. Kuya, babayaran mo ba ang halagang pinagbibintangan nila na ninakaw ko? Kuya ha? Aloko ka na ba? Ano ang ibibili pagkain ni Inay? 2 onsa ang binibintang nila sa iyo. Iyon ay katumbas ng 32 piso. Kung ako nga kumuha na yun, may lalabas ko pa. Pero talagang wala ngayon. Taan na, hindi naman maniniwala si Inay na ikaw na nagnakaw nun eh. Ikaw, Basilio, ay minumultahan ko ng kalahati dahil sa hindi tamang pagkanta. At ikaw, Crispin, ay maiiwan rito hanggang sa hindi mo binabalik ang iyong mga ninakaw. Ninang, naliligo na namin hindi nakikita ang aming ina. Umamit ka dyan. Mama po kayo! Inay! Kuya! Kuya! Sigurado mo siya si Basilio Crispin sa gabing ito. Mabuti na lamang at nakaaamot ako ng kapirasong karin ng baboy na mo. Hay! Ay, nasa mobil po. Ito na sila. Bakit ka makakasanak? Nak, si Crispin! Huwag kayong matakot na. Naiwan ko siya sa kumbento. Diyos ko po, iyan at pinapalatangan nila magnanakong Crispin ko. Hayaan bukas ay makikiusap ako sa kuya. Wala akong gana, Nay. Alam ko hindi mo maiindihan ng tuyo. Pinaganda kita ng masarap na pagkain. Ngunit ang iyong ama ay hinubos lahat. Ito. Nagtahan mo? Sa hindi pa siya umuwi ng bahay.
Si Basilio pala ang nasa bahay. Huwag mo nang ipagkaila, Sisa. Matapos nakapagnakaw ay nagtana ng anak mo. Dahil dito, inutusan akong ipagbigay ang nangyayari sa Guardia Sibil. Marahil ay naroon na sa inyo ang Guardia Sibil upang dapkin ang anak mo. Mabuti kang ina, ngunit nagmana sa kanilang ama ang iyong mga anak. Diyos ko po! Huwag mo sana pababayaan ang aking mga anak! Gusto, Guardia Sibil, huwag mo sana itulong! O pala si Sisa, asan na ang mga ninakaw ng mga anak mo? Ninakaw? Wala pa ko nalalaman sa mga sinasabi ninyo. Ginoo, matagal ko nang hindi nakikita si Crispin. Bueno, isauli mo na lang sa amin ang mga ninakaw nila at pababayaan ka na naming makalaya. Ginoo, kami po ay mahihirap lamang na nagtitiis ng gutom at hindi po kayang gawin ng aking anak ang magnakaw. Ganun pala, sumama ka sa akin at di ka makakalaya hanggang di pinabalik ng mga anak mo ang mga ninakaw nila. Di ka makakalis dyan hanggang di sumusulpot ang mga anak mo. Sige, umalis ka na at baka magbago pa ang utos ng Alperes. Huwag mong kalilimutan na hanapin ang mga magnanakaw mo mga anak. Kami di Basilio? May dugo! Masisigurado ko, masisiyan na lahat. Kung gayon, ayos na ang lakad bukas. Sa ilog natin idaraos ang kapistahan. Ngayong gabi, ihahanda akong lahat ng kailangan natin. Iniimbita ako ng aking mga kaibigan upang sila'y magsinalo. Bueno, ako'y magpapaalam na upang maihanda ko lahat ng kailangan bukas. Hanggang ito, mga kababaihan, doon naman ang mga kalalakihan. Uminom muna kayo ng tsaa para mainitan na inyong mga sikmura. Tayo na mga kasama na makahuli tayo ng ating pananghalian. Chef, lagay walang mag-aalala sa aming mga matatanda. Ano itong magalasgas na bagay na huli ng baklad? At kaya yata, buhaya nga! Kailangan mabuksa ang buhayan yan. Walang mahuling isda ang baklad. Kung nariyan ang hayop na yan. Baka napahamak na siya. Susundan ko siya. Ako sa inyo ang aking buhay. Huwag kayong masyadong mapusok, Ginoo. Sa muli, huwag niyong bibiruin ng Diyos. Magtimpi kayo at malalayo kayo sa pamakan. Nang buhay pa ang aking ama, kayo ang nilalapitan niya tungkol sa kanyang mga suliran niya. Ibig kong pagpayuan niyo ako tungkol sa binabala kong pagpapatayo ng paaralan. Isang paaralan. Isang paaralan na siya ko rin pinapangarap at itinuring na pangarap ng baliw. Isang paaralan na malaki ang may tutulong sa mga mamamayan. Nararapat na sa kura kami sumagot ng iba dahil masigit silang makatutulong sa iyo dahil sa kanilang lakas, gayon din ang may kaya. Sa inyong lahat sa pagsuporta niyo sa aking ipapatayong paaralan. Sobra na ang naging gastos ng paaralang yan. Hirap sa mga Indio, porke nakapag-aral ng kaunti, akala mo ay sino na.
ay magwawakas ng gaya ng nararapat sa nila. Buhay pa lamang ay dapat ng parusahan ang kanyang mga ulipong. Ang mapagpanggap na iyay nabubulok at nangamatay na sa loob ng bilangguan nang wala man lang saping upang himlayan ng kanyang bangkay. Tulad ni Wala kang karapatang alipustahin ang banal na alala ng aking ama. Magdasal ka na ng pinakamaikli mong nalalaman sapagkat dumating na ang oras mo. Alaman ko ngayon kung anong klaseng putik ang nalalatay sa iyong ugat. Ibarra, hindi mo ba alam na ngayong gagawin na isang mabigat na kasalanan sa Diyos? Kasalanan? Hindi ba kasalanan ang nagawa ng taong ito? Ang lapastanganin ng banal na libingan ng aking ama. Ang pag-usugin at hamakin ngayon ito sa kabilang buhay na? Huwag! Alang-alang mo lang sa akin. Itigil mo yung gagawin mo. Pinapalat pa rin ng ulupong na to. Subalit ang malit na daigid sa aming dalawa. Ika, bakit kang iyak? Tia Isabel, si Ibarra ay kumundago. Ay ang hindi siya inalis nito. Hindi mo pag-usap sa kanya. Ang gusto ka ba? Kamahalan, kung hindi po ipapahintulot, ay nais daw po kayo makausap ni Lin Juan Crisostomo Ibarra. Ha? Ibarra? Di ba siya ang nakalitan ni Padre Damaso? Bueno, papasukin mo na siya. Nais ko siyang makausap ng masinsinan. Masusunod, kamahalan. Diba ako nasisiyahan sa pakikipagkamay mo sa akin, Ginawa? Maaari ka nang maupo. Maraming salamat po, Inulan. Ako'y nasisiyahan sa inyong kagandang mo. Tungkol nga pala sa alitan ni Padre Damaso. Huwag kang mabahala, Ginoo. Hindi ka nila maaano habang ako ang namamahala sa Las Pilipinas. Ipinagfauna ko kasi lang, pilit kong binabaon sa limot ang mapait na kapalaras ng aking ama. Dapat tayong mabuhay sa kasalukuyan at hindi sa nakaraan. Nasisiyahan ako. Ngayon ko lang napagtanto na pwede palang maging mabuting Pilipino ang kaon ng hindi nabaksi ang kanyang pagka-Pilipino. Kapitan Tiago, dumating sa amin ang balitang may sakit si Maria Clara. Kaya ipinadala natin si Dr. De Espadano. Gracias, Doña Nipe. Hindi ko pa talaga kayo hinihintay eh. Kapitan Tiago, ipinakikilala ko sa iyo si Don Alfonso Linares. Pinaanak siya ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Kabo, totoo ba ang balita na may malubang sakit ang aking inaanak? Opo, Padre Damaso. Sino kayo? Ako nga po pala si Linares, ang inaanak ng inyong bayan na si Carlitos. Aha, alam ko na sino ang nababawi sa iyo. Tiago, nais kitang makausap ng sarilinan sa iyong silid. Maria, pinagbibigay niya na daw na Pildoro sa maghapon. Hindi ba siya sumala? Hindi. Binabanggit lamang na ninakaring ko ang tawag mo sa Bispo o Panisco yun. Pagkadali ko sa bulas at sabihin niyo, kalimutan niyo na ako. Anak, pinakikilala ko sa iyo ang isang kamag-anak ni Padre Damaso na si Don Linares de Espadano. Hindi ko akalain na dito pala ako nakita ng malaangil na kalimbahan. Tia! Bakit? Bakit tumiyak ko Maria Clara? Sapagkat ngayon na lamang ng tuklasan ng aming kasunduan ni Padre Damaso na sila'y aming papakasal. Kundi ang tumakas at isanin ang buhok na ito. Sa ngalan ng Espanya, buksan ang pinto!
kundi gigibahin namin ito! Subalit, Ginoong Alperes, wala akong kinalaman sa mga nagsipag-alsa. Bigla na lamang ako nakinig ng mga putukan. Nabalitaan mo na ba na ipapakasal ang iyong nobya kay Linares? Hindi ko akalain na marupok pala ang pinaturo. Ginoong, narito ako upang kaya ang sintin. Saan yung gusto magtungo? Igaan mo muna ako kila Maria Clara bago ko lisanin ang pok na ito. Maria, totoo ba? Nalaman ko na ang tunay kong ama. Pinagbawal niyang mahalin kita. Pero nalaman mo patatawarin ka niya sa kalapastangang ginawa mo. Nakalas sa alaala ng aking ina at sa kalangalan ng kinikilala kong ama, ay patawarin mo akong Ibarra. Ako ang patawarin mo sapagkat pinag-alilangan ko ang katapatan ngayon. Tumakas ka, mahal ko, at kahit sa litang bato ay pakatandaan mo, kakaibigin kita. Paalam, mahal ko. Pagpalain ka ng Diyos. Alto! Nakita na nila tayo. Ano na ang aking gagawin? Magpapahabol ako. Magtago kayo. Huwag kayong magpapakita. Sa dilim, kayo magtago. Paalam mo. Natamaan ako. Tuwa si Inay at magkakasalo na naman kami sa Noche Buena. Inay ko! Hindi po ako iiwan, Nay. Mag-isa na lang po ako. Ano man ito mangyari? Palagi mong tatandaan. Naman. Palagi. At huwag ibagayin. Inay ko! Tulungan mo. Kumuha na ko. Maraming ka. Baka nabaril po kayo sa inyong balikat. Kailangan niyo po magpagamot. Kaya, pagpatapod ka. Pinatay nila ang aking ina. Ginawa nila ang aking kapatid. Walang natira sa akin. Gamitin mo ang iyong buot. Galit. At iyon ang gamitin mong lakas. Dapat ikaw ay lumisyon mo. E bakit tayo mahuli pa ng Guardia City? Ayoko po iwan ang aking inay. Mas gugustuhin mo pang tatlo tayo'y mamamatay dito. Mamamatay ako. Kaya hindi man lang natin ang maninong na pagbukang liway mo sa aking bahay. Kami makakatid. Batiin mo siya at huwag kalimutan ang mga nabig mo sa buhay. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumulan. Huwag niyong tapakan
dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bahil. Kami nananaginip ng gising ng bawat bigat. Dinadala dagdag bigat ang daming pinapasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Sigaw na sumasalamisa, sumpa niyong magsibisa. Aming tuluyan na wala ng visa. At sinahulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-hari at pagkalaki na ng mga ulo. Huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono. Naririnig niyo ba ba ako pangako na